May mga tao talaga sa ating buhay na hindi maiiwasang humusga sa iba batay lamang sa kanilang panlabas na anyo o katayuan sa buhay. Madalas, ang halaga ng isang tao ay sinusukat lamang ng ilan sa kung ano ang nakikita ng kanilang mga mata. Subalit, mayroon din namang mga taong may mabubuting puso, mga taong handang magmahal at umunawa, anuman ang estado o kalagayan mo sa buhay. Ngayon, samahan natin ang ating mga bida, sina Luz Biminda at Oliver, sa kanilang kwento ng pagkilala at pagtanggap. Pasensya na, pero wala talagang tao rito na hinahanap mo. Kung maaari lang, umalis ka na sa aming resort. Hindi namin kayang maglaan ng oras para makinig sa mga sinasabi ng isang palaboy na tulad mo. Mariing wika ng manager ng resort habang itinutulak si Oliver palabas ng opisina. Ngunit hindi nagpatinag si Oliver. Bakit ba ang hirap mong paniwalaan? Ako ang nag-iisang anak ng chairman ng Aglipay Corporation. Ang resort na ito, ako na rin ang mamamahala rito, buong tiwala niyang sagot. Siya si Fernando Rafael Alonzo, isang lalaking may dugong Italyano mula sa kanyang ina ngunit taglay ang pagiging makabayan ng kanyang amang Pilipino. Ipinanganak at lumaki siya sa Italia, kung saan natutunan niya ang sining ng pagluluto at nakilala bilang isang tanyag na chef. Gayunpaman, malapit pa rin sa puso niya ang kultura ng Pilipinas dahil sa kanyang yaya na Pinay at sa patuloy na impluwensya ng kanyang ama. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa Italia, nagpasya siyang bumalik sa Pilipinas upang sundin ang hiling ng kanyang ama na pamahalaan ang kanilang korporasyon at iba pang negosyo. Ngunit sa kanyang pagbabalik, isang di inaasahang pangyayari ang nagdala sa kanya sa resort na ito, kung saan siya'y napagkamalang isang palaboy at baliw. Paanong mangyayari iyon? Wala namang anak na ipinakilala ang chairman, sagot ng manager, halatang nag-aalinlangan ngunit may bahid ng kaba. Bakit hindi mo siya tanungin? Kung hindi ko siya kilala, paano ko nalaman ang pangalan niya? Tugon ni Oliver, puno ng kumpiyansa. Sa halip na sagutin ang tanong ni Oliver, tumalikod ang manager at kumuha ng isang bagay mula sa kanyang opisina. Oh, tingnan mo ito, aniya habang itinuturo ang hawak niyang magazine at dyaryo. Sikat si Don Emilio Alonzo. Kahit sa TV, palaging nababanggit ang pangalan niya. Pero ang anak niya, nasa Italia pa rin hanggang ngayon at hindi pa ipinakikilala sa publiko. Kaya kahit sino, pwedeng mag-claim na anak siya ng chairman. Malinaw ba? Malinaw na ba, Mr. Lalaking nababaliw? Napakamot na lang ng ulo si Oliver sa narinig. Ano pa nga bang magagawa ko? Baliw na nga ako at mukhang pulube pa. Pero tandaan mo ito, malalaman mo rin ang totoo sa tamang panahon, sagot niya, may bahid ng pagtatapos ngunit puno ng kumpiyansa. Sa kabila ng lahat, alam ni Oliver na ang resort na iyon ay bahagi ng pag-aari ng kanyang ama. At sa huli, naniniwala siyang darating din ang araw na siya ang magiging tagapamahala nito. Ngunit ang tanong, kakayanin ba niyang maibalik ang dating pagkatao na tila nawala na sa kanya? Oh, ano? Sige, ipapaputol ko ang mga daliri ko kung totoo ang sinasabi mo, pero imposible iyon. Paano magkakaroon ng anak na pulubi ang chairman, mapanuyang sabi ng manager ng resort bago siya tinalikuran at iniwang nakatayo. Lulyugo-lagong naglakad palayo si Oliver, pilit na nilulunok ang sakit at kahihiyang naramdaman niya mula sa pagtanggi ng manager. Sa di kalayuan, naroon si Luz Biminda kasama ang kanyang kaibigan at napansin ang kaguluhan. Ano kaya ang nangyari? Mukhang may inaaway na naman si Manager Luis, napapabuntong hining ang tanong ni Luz Biminda habang pinagmamasdan ang nangyayari. Mukha nga po, Ma'am Luz Biminda. Palagi na lang siyang ganyan. Ang init ng ulo niya nitong mga nakaraang linggo, sagot ng kaibigan. Halos wala na kasing gustong kumain sa restaurant niya simula nang mag-resign ang dating chef at lumipat sa Maynila. Kaya ngayon, pati ibang tao, napagbubuntunan niya ng galit. Napahawak sa noo si Luz Biminda, halatang nadadala na rin ng sitwasyon. Nako, sumasakit na naman ang ulo ko sa kanya. Halika na, kailangan na nating asikasuhin ang restaurant, wika niya bago mabilis na tumalikod upang magpatuloy sa kanilang gawain. Samantala, si Oliver ay nagpatuloy lamang sa kanyang paglalakad. Sa kabila ng pang-aalipusta sa kanya, hindi niya maiwasang humanga sa laki ng resort. Ang laki pala ng resort ni Papa. Akala lang ng manager na iyon, wala akong kakayahan. Pero kapag nakabalik na ako kay Papa, siya ang una kong patatalsikin, malakas niyang sabi, puno ng galit at determinasyon.
Narinig naman siya ng isang janitor na abala sa paglilinis ng swimming pool. Lumapit ito sa kanya, nakangiti ngunit may halong awa sa mga mata. Alam mo, naiintindihan kita. Naranasan ko rin yan dati, yung magutom at magpantasya na mayaman ako. Minsan nga naiisip ko pa na ako ang may-ari ng resort na ito, ani ng janitor habang umiiling at tumatawa. Hindi napigilan ni Oliver ang sumagot. Hindi ako baliw, at hindi ito dala ng gutom, seryoso niyang tugon. Ngunit tila binawi iyon ng kanyang tiyan na biglang kumulo, dahilan upang mapangiti ang janitor. Nako, sinabi ko na rin yan sa sarili ko noon, natatawang sabi ng janitor. Pasensya ka na, ito lang ang meron ako, dagdag niya sabay abot ng isang sandwich kay Oliver. Kung ako sa'yo, aalis na ako rito sa paligid ng opisina. Kung gusto mo, doon ka sa malapit sa beach. May isang restaurant doon na madalas magtapon ng pagkain. Araw-araw kasi may natitira sa kanila. Hindi nga lang masarap ang luto, kaya halos wala nang kumakain doon. Pero tayong mga tulad natin, hindi na pwedeng mamili, paliwanag ng janitor. Napaisip si Oliver. Ganoon pala rito. Sa bagay, ngayon ko lang naman naranasan ito. Pero sa restaurant ko dati, mababait ako sa mga pulubi. Hindi ko sila hinahayaang kumain ng panes o hindi masarap na pagkain, sagot niya, puno ng alaala ng kanyang nakaraang buhay. Ngunit tumawa lamang ang janitor, inakala nitong may tama na talaga sa utak si Oliver. Sa huli, naglakad na lamang si Oliver palabas ng gate at nagtungo sa beach na sakop pa rin ng resort. Doon niya nakita ang tinutukoy na restaurant. Tama nga ang sinabi ng janitor, halos walang tao sa lugar. Sa kabila nito, nanatili siya roon buong araw, tahimik na naghihintay ng tamang pagkakataon. Magdilim at plinano niyang pasukin ang restaurant bago pa man yun tuluyang magsara. Ilang oras nang lumipas at gamabi na wala nang nagpupunta sa restaurant at dinig niya ang usapan sa labas ng kusina. Ewan ba niya pero ang bilis niyang napasok ang kusina ng mga ito sa likod kasi ay bukas ang pintuan at wala namang bantay. Nang silipin niya ang tao sa labas naroon ang lahat ng staff, waiter, waitress at yung ka-era at manager. Nag-uusap ang mga ito. Ma'am Luz Viminda, anong gagawin natin kapag nagpatuloy na ganito? Baka ipasar na itong resto mo. Paano naman kaming wala kaming ibang mapapasukan? Umiiyak na sabi ni Carmelita. Hindi naman siguro kamag-anak naman ni Ma'am Sherry yung manager. Sabat din ni Andres, isa sa mga waiter. Anong kamag-anak? Sasama ng ugali ng taong yun, walang kamag-anak doon. Kaya ma'am, dapat makakuha na tayo ng magaling na chef. Suon ni Rosalinda. Saan nga, hindi ba talaga pasok ang mga luto ko ma'am? Nasab na lang nilang lahat sa dalaga. Siya naman lihim na natatawa. Naiiling siya kasi ang laki ng problema ng mga ito, pero bigla niyang naisip ang sarili niya. Mas malaki ang problema ko, sabi niya sa isip na napapasandal na lang sa likod ng pintuan. Kahit na kailan hindi ko pa naranasan ng ganitong buhay, mapagkamalang baliw at maging isang pulubi. Ngayon naman daig ko pang magnanakaw, bulong pa niya habang inililigpit sa loob ng kusina ng nasabing restaurant. Bigla niya tuloy naalala ang buhay niya sa Italy, isang sikat na chef at halos yukuan at igalang ng lahat. Walang taong bumastos sa kanya kahit na kailan, pero ngayon naranasan niyang maduraan sa mukha at maabyutan ng isang pirasong tinapay at ngayon matututunan na rin yata niyang magnakaw. Ano ba namang buhay ta? Naiinis na napakamot siya sa ulo. Hinintay pa niyang gamabi bago niya maisipang maghanap ng makakain. Napansin niyang wala ng mga tao sa labas na nag-uusap kaya nagsimula na siyang tumayo at nagbukas ng ref. Nakita niya na may mga tirang ulam pa roon, halos hindi nabawasan. Kumuha siya ng mangkok at pinggan. Naisipan pa niyang initin ang sabaw na nasa kaldero at nakasalang doon sa kalan. Kumuha siya ng kutsara at nagmamadaling sinubo ang kanin na may ulam, kaya lang naibugan niyang lahat yun at patakbo pa siyang napapunta sa lababo para magmumog at mailabas ang lahat ng nakain niya. Grabe naman sila, paano namang kakainin ito ng mga tao? Bukod sa ubod ng alat, may mapait pa akong nalalasahan. Ano ba namang pagkain? Bulalas niya sa sarili habang pinupunasan ng likod ng palad ang nasabing bibig. Tapos noon ay napaupo na lang siya sa sahig. Gusto ko niyang mawalan ng pag-asa. Kung ganito palagi mamamatay akong dilat sa gutom. Mahina niyang bulalas kaya ang ginawa niya, tumayo siya at pinatay ang apoy. Buhat sa kalan, tinikman niya rin ang sabaw. Buhat sa loob ng casserole, nakita niya na may mga binabad pang buto ng baka sa sabaw. Okay naman ang mga ingredients niya at mga kagamitan sa pagluluto ay okay. Yung nagluluto talaga ang may problema, sabi pa niya sa isip. Bigla niyang
naalala ang sinabi ng janitor doon sa malapit sa opisina. Umalis daw ang chef ng restaurant na ngayon ay kinaroroonan niya. Kinabukasan unang pumasok sa kusina si Luz Viminda. Ang totoo siya naman kasi ang nagluluto kahit na alam niyang wala siyang alam sa pagluluto. Sinesikap niyang matuto at pagigihan ng pagluluto niya kasi ayaw niyang bigyang kasiyahan ng tiyo niya na parati siyang minamaliit. Tiyak na masaya ito sa pag-alis ng chef niya. Sinabi na niya kasi sa kanyang sarili na hindi siya papayag na magsara ang restaurant niya kahit na anong mangyari. Ikinagulat niya nang matikman niya ang sabaw na nakasalang lang doon sa kalan. Tinikman niya yon at nasarapan siya sa lasa. Nagtataka siya kung paanong sumarap ang luto niya. Maya-maya ay may narinig siyang tilhilik. Baboy, teka, may baboy ba rito? Bakit may naririnig akong baboy? Bulalas niya. Hinanap niya ang tunog na naririnig tapos ay nakita niya sa ilalim ng lamesa ang isang taong natutulog. Kinuha niya ang maliit na kawali at sandok sa kanyang malakas na pinukpok yon. Tumunog yon ng malakas. Ay halimaw? Bulalas ng lalaki. Napabangon. Ano-anong halimaw? Sa ganda kong tahalimaw? Bulalas niyang tanong sa lalaking mukhang gasgasan. Grabe ka naman, bakit naman ang ingay-ingay mo at binabating mo pa sa tenga ko ang hawak mong kawali? Ikaw ang may ganang magalit. Ikaw na nga itong trespassing sa kusina ko. Sino ka ba? Tanong ni Luz Viminda habang nakacross arms pa. Ako nga pala si Oliver. Alam mo bang ang pangalan ko'y kinuha ng mama ko sa olive oil at liver ng mamahaling tupa, sabi pa ng binata, sabay buga ng hangin at malakas na tawa. Napapailing si Luz Viminda sa mga kakaibang salita ng lalaki. Baliw ka ba? Baka naman dahil sa matagal ka nang hindi nakakakain. Kung ganon, sana nagsabi ka na lang. Maraming pagkain sa fridge, sabi niya, ngunit tinawanan lang siya ng lalaki. Itinaas pa nito ang kamay na parang nagmamando. Alam mo, ang mga customer na patuloy nakakain dito, mababaliw din at mawawala sa sarili dahil sa sama ng lasa ng mga pagkain ninyo. Bulalas ng pulubi, na ikinabuka ng bibig ni Luz Viminda. Napahawak siya sa kanyang bewang, halatang nainsulto sa sinabi ng estranghero. Teka nga muna. Ako na nga itong inalok kita ng pagkain para hindi ka na magnakaw, tapos sasabihan mo pa ako ng ganyan. Doon ka na nga matulog sa buhanginan sa tabing dagat. Ang lakas ng hilik mo, para kang baboy, inis na sabi niya, sabay talikod sa lalaki. Paglabas niya sa kusina, naroon na pala ang ilan sa kanyang mga tauhan. Ma'am Luz Viminda, may nangyari ba? Halos umuusok ang ilong niyo, tanong ni Andres, isa sa mga waiter. Wala. May pulubing nakapuslit sa kusina natin. Tapos nilalay pa niya ang luto ko. Ang sarap sakalin, galit na sagot ni Luz Viminda. Ma'am, sa totoo lang po. Nag-aalangan si Andres ngunit nagpatuloy. Totoo naman po ang sinabi ng pulubi. Kung siya ngang pulubi ayaw sa pagkain natin, paano pa kaya ang mga customer natin? Malungkot niyang sagot. Andres naman, huwag ka namang maging harsh kay ma'am. Tayo lang din ang iniisip niya kaya ayaw niyang isara ang restaurant, sabat ni Rosalinda, na pilit pinapakalma ang sitwasyon. Hindi naman sa nilalay kita, Ma'am Luz Viminda, dagdag ni Andres, pero kailangan nating tanggapin ang totoo. Hindi tayo makakahanap ng solusyon kung hindi natin aaminin ang mga pagkukulang natin. Patuloy lang nating lolokohin si Ma'am Luz Viminda, kahit na siya rin ang mahihirapan. Natahimik ang lahat. Ang bigat ng usapan at tila nawawalan na sila ng pag-asa. Ngunit biglang may sumingit na boses mula sa kusina. Tama yan. Para masolusyonan ang problema, una, dapat nyo itong tanggapin. May pagkukulang at may dapat ayusin, sabi ng boses. Napalingon silang lahat at nakita si Oliver, ang pulubi, na palabas mula sa kusina. Nagulat ang lahat, lalo na si Luz Viminda at ang kanyang mga tauhan. Sino ka naman? Tanong ni Rosalinda, halatang naiinis. Siya yung pulubi, sagot ni Luz Viminda, na tila nawalan na ng lakas. Siya pala. Ma'am, hahayaan na lang ba natin siya? Nag-trespassing siya at kinain pa ang mga pagkain sa fridge, sabat ni Benigno, isa sa mga waiter. Hayaan nyo na, wala akong oras para ipapulis pa siya, malungkot na tugon ni Luz Viminda. Ayan, kasi naman, pinalungkot mo pa ang manager namin. Dapat nag-thank you ka na lang sa mga kinain mo, masungit na sabi ni Carmelita. Sinasabi ko lang naman ang totoo, sagot ni Oliver, na tila hindi apektado. Kahit sinong pulubi, hindi masasarapan sa pagkain nyo. Baka nga pati aso, hindi kainin yan. Mas masarap pa ang dog food, dagdag pa niya, sabay tawa. Ayos tong pulubing to, Ibang klase, sabi ni Luz Viminda, na halos masabunutan ang sarili sa inis.
Pigilan niyo ako. Masasabunutan ko na to, galit na dagdag niya. Ma'am, tama na po. Masisira ang poise niyo, paalala ni Rosalinda, na pilit siyang pinapakalma. Napalunok si Luz Viminda. Naalala niyang kailangan niyang panatilihin ang kanyang dignidad. Sige na, hindi kita ipapapulis. Umalis ka na lang dito. Hindi ka naman makakatulong sa problema ko, pasinghal niyang pagtataboy kay Oliver. Ngunit ngumiti lang ang lalaki. Okay, dahil naaawa ako sa inyo, at maswerte kayo na ako ang napuntahan niyo, sabi niya, na ikinataas ng kilay ng lahat. Hindi niyo pa kasi ako kilala, pero kaya ko kayong tulungan sa problema niyo. Itinaas pa ni Oliver ang kanyang dila at ipinakita ito sa lahat. Itong dilang to, sabi niya, na ikinagulat ng lahat. Ew, sabay-sabay nilang sabi. Napaka-sensitive nito sa lasa ng pagkain. Hindi niyo lang alam, pero baka pasalamatan niyo ako balang araw, mayabang pang sabi ni Oliver. Nagtawanan ng lahat sa kanyang yabang, ngunit hindi may kakailan na nabighani sila sa kanyang kumpiyansa. Sa kabila ng inis ni Luz Viminda, tila may kaunting pag-asa na nabuhay sa kanyang puso. Napatitig na lang si Luz Viminda kay Oliver. Paano mo naman magagawa yon? Sige nga, patunayan mo sa amin na magaling ang panlasa mo, hamon niya. Ha, ma'am, maniniwala ka po ba sa baliw na yan? Unang tingin ko pa lang, may sapak na sa ulo, bulong ni Andres sa kanya. Nagkibit balikat si Luz Viminda, ngunit tila nagdadalawang isip. Okay, sige, ganito na lang. Bigyan niyo ako ng damit, sapatos, at payagan niyo akong maligo, sabi ni Oliver. Halos 1 buwan na akong palaboy-laboy rito sa Palawan. Wala man lang akong mahingan ng tulong. Sige na, at patutunayan ko sa inyo na magaling akong magluto, dagdag niya, sabay tingin kay Luz Viminda. Napabuntong hininga si Luz Viminda. Desperado na rin kasi siyang makahanap ng bagong chef. Aminado rin siya sa sarili niya na hindi talaga nakakain ang mga luto niya. Okay, sige, Andres, bilhan mo siya ng damit, utos niya. Sumunod naman si Andres at bumili ng mga damit. Ilang minuto pa, nakaligo na si Oliver at suot na ang t-shirt at pantalon na binili para sa kanya. Binilhan na rin siya ng ilang pirasong brief at gamit pansarili. Mabuti naman at nakaligo na siya. Ano kayang itsura niya ngayon, Ma'am Luz Viminda? Tanong ni Orpha. Ano pa? Pulubing luminous. Ano pa bang magiging itsura noon? Masungit na sagot ni Jola. Ngunit nanlaki ang mga mata nilang lahat nang makita si Oliver na lumabas mula sa kusina. Nakaligo na ito, at nagulat din sila dahil may dala na itong kakaibang dessert. Oh, tikman niyo muna to para bumalik ang gana niyong kumain. Mamaya, ihahain ko sa inyo ang isang masarap na beef dish, sabi ng binata. Ang mga kababaihan ay natulala kay Oliver. Lumabas na kasi ang kagwapuhan nito, at halatang may lahing Italyano siya. Anong klaseng dessert naman to? Tanong ni Luz Viminda habang nakatingin sa masarap na pagkain. Maladilatin yan na hinaluan ng gatas pero lasang yogurt din. Isa yang Italian appetizer. Okay na okay yan para maibalik ang gana nyo sa pagtatrabaho, paliwanag ni Oliver. Nang matikman nilang lahat ang dessert, para bang lumulutang sila sa alapaap dahil sa sobrang sarap. Wow, ang sarap nito. Sarap, bulalas ni na Carmelita at Ligaya. Nako, napaka-ignorante nyo talagang dalawa, sabi ni Isagani, ngunit tinikman din niya ang dessert. Sa maikling panahon, hindi niya maitatangging nasarapan din siya. Kakaiba ang lasa nito, at hindi niya pa natikman kahit saang restaurant. Okay, sige, pasado sa akin. So, paano ang magiging usapan? Tanong ni Luz Viminda. Oliver ang pangalan mo, hindi ba? Dagdag niya. Yes, ako nga si Oliver. Pero bago ang lahat, kailangan muna kitang makausap ng masinsinan sa opisina mo. Okay, sige, halika sa opisina ko, sabi ni Luz Viminda. Tumayo siya at nagtungo sa opisina, kasunod si Oliver. Pagdating sa opisina, umupo si Oliver sa upuang may sandalan sa harapan ng mesa ni Luz Viminda. Si Luz Viminda naman ay naupo sa swivel chair malapit sa kanyang mesa. Okay, ano bang gusto mong mangyari? Tanong ni Luz Viminda. Tutulungan kita, pero sa isang kondisyon, tutulungan mo rin akong makabalik sa tunay kong pagkatao. Natawa si Luz Viminda. Naisip niya na baka nababaliw lang ang lalaki o nanloloko. Okay, sige, tutulungan kita, pero tulungan mo rin ako. Kailangang turuan mo akong magluto,
at kailangang lumakas ang restaurant namin. Kapag nangyari yun, gagawin ko rin ang tulong na hinihingi mo. Pero teka, magagawa mo ba talaga akong ailapit sa papa ko? Sino bang papa mo? Tanong niya. Ang aking amay si Orlando Aglipay, ang chairman ng Aglipay Corporation, sagot ni Oliver. Napatulala si Luz Viminda sa narinig. Ngunit maya-maya, tumawa siya ng malakas. Ano namang nakakatawa, nagtatakang tanong ni Oliver. Alam mo, hindi yata papa mo ang kailangan nating hanapin kundi psychiatrist. Mukha yatang nababaliw ka na, eh. Teka nga, ang akala ko ba deal to? Dapat maniwala ka kasi totoo ang sinasabi ko, sabi pa niya na sumeryoso ang mukha sa dalaga. Oh, okay, sige. Nakakapagtaka lang kasi talaga. Pwede mo bang ikwento sa akin para maging malinaw sa akin ang lahat? Sige, ganito yan. Pero dapat sa atin na lang muna. Kasi mahirap na, baka mamaya may maniwala sa kwento ko tapos kidnapin ako at ay patubos ng milyon sa papa ko. Mahirap na, kaya sa atin na lang munang dalawa, pabulong pang sabi ni Oliver. Medyo inilapit niya ang mukha niya sa dalaga. Si Luz Viminda naman ay mataimtim na nakikinig sa kwento. Noong nakaraang buwan, sinulatan ako ng papa na bumalik na ako kasi ipapamahagi niya. Kahit nasanay na ako sa Italy at magandang pamumuhay ko doon kasamang mama ko, pinagbigyan ko ang papa ko. Kaya lang, pagbaba ko rito sa Pinas, ang ganda pala rito. Natuwa ako. May lalaking lumapit sa akin sa airport at inalok niya ako mag-tourist visit dito sa Palawan. Ako naman si tanga, sumangayon. Sabi niya, ibubok niya ako ng hotel dito at ipapasyal sa mga magagandang resort. Nang makarating kami sa airport, nawala ng lahat ng gamit ko. Yung taxi na nasakyan ko, kinuha ng lahat ng pera ko pati ng mga gamit. Lampas na isang buwan akong nagpapagal-gala rito, kaya nga nagmukha na akong pulube, malungkot nitong kwento. Hindi naman makapaniwala si Luz Viminda. Ibig sabihin foreigner ka pala. Oo, na hindi Pinoy. Ako na lumaki sa Italy. Bakit ang tatas mong magsalita ng lengguwahe namin? Tagalog ka? Parang taga rito ka lang talaga. Ano ka ba naman? Tatay ko Pinoy, syempre. Si Aling Sabel na palagi kong kasama, Pinoy siya. Siyang nagturo sa akin na magsalita ng Tagalog, kaya ano, matutulungan mo ba ako na matawagan ko ang papa ko? Marahan siyang tumango kahit na hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya ang kwento ng isang lalaking hindi niya lubos maisip kung nagsasabi ba ng totoo. Okay, sige, susubukin ko, pero tulungan mo kaming mapabalik ang mga customer dito sa restaurant. Kailangan lahat ng mga guest dito sa resort ay mahatak namin ulit, kung hindi, mapapaalis kami rito sa restaurant. Isang buwan ang usapan. Tapos, tutulungan kita kahit hindi ko alam kung totoo ang lahat ng sinasabi mo. Okay, sabi ni Oliver at umapir pa ito sa kanya. Umapir na lang rin siya para walang problema. Matapos ang usapan ay plinano na nila lahat ang mga gagawin nilang strategy mula sa marketing hanggang sa mga bagong putahe na iluluto nila ay pinag-usapan nila. Naisip nila na magpa-familiarize ng mga paboritong lutuin sa Pilipinas. Kahit na lumaki siya sa Italy, hindi nawawala sa kanyang tunay na dugo ng isang Pinoy na nananalaytay sa kanya. Lahat ay para bang isang panaginip naman para kay Luz Viminda. Unti-unti nang nagbabalikan ng mga customer nila. Nako, ma'am, maraming naghahanap ng dessert. Tapos, kapag natitikman na nila yung appetizer natin, napaparami pa sila ng order, sabi ni Ligaya. Okay, mas pagbutihin nyo ang serbisyo. Huwag nating kakalimutan na kahit ano pang sarap ng mga putahe kung bagsak tayo sa service baka mawala sila, sabi pa ni Luz Viminda. Si Oliver naman, nakatingin sa kanyang buhat sa bintana ng kusina. Natutuwa siya sa dalaga kasi magaling itong mag-manage ng restaurant. Yung katulad ng dalagang mga hinahangaan niyang tao. Naiisip nga niya kung minsan kung may talent ba siya sa pagmamanage o sa pagluluto lang siya magaling. Okay, isang Italian pasta, sabi ni Ligaya. Okay, sagot niya at inihanda na niya ang mga gagamitin. Napansin niya na isa sa kailangan ng restaurant na iyon ay hindi lang magaling na chef kundi kinakailangan din ng mga apprentice. Kinagabihan, naisip niyang sabihin yun. Kailangan kay magdagdag ng mga chef kahit naong student pa lang kasi hindi kakayanin ng isang chef lang ang trabaho sa kusina. Katulad ng tagahugas at tagaluto, ang master chef dapat may mga nauutusan na gawin ang ibang trabaho ng pagluluto.
Palagi niyong tandaan na ang kusina sa isang restaurant ay hindi katulad ng simple at maliit na bahay na ang iisang tao lang ang kumikilos. Kailangang may team, sabi pa ni Oliver. So, ang ibig mong sabihin kakailanganin mo pa ng ibang cook o yung may alam sa kusina? Tanong ni Luz Viminda. Tumango si Oliver bago sumagot, oo, isa pa makakatulong rin sa'yo lalo na kapag wala na ako. Makahulog ang sagot ng binata. Okay, sige, pansamantala. Gusto ko ring matutong magluto Ikaw syempre pwede kitang turuan, pero kapag tapos na ang mga trabaho para matutukan kita, napapangiting sabi ni Oliver tapos ay naiilang na tumingin sa ibang direksyon. Uy, si chef parang namumula ka naman yata. Bakit? Ibang luto ba ang balak mong ituro dito sa ma'am namin? Inosenteng tanong ni Carmelita. Carmelita, so ni Luz Viminda sa tauhan. Sige, mula bukas chef, ako na ang dishwasher, sabi ni Benigno at bukas pwede akong magsama ng madadagdag sa kusina, dugtong pa ni Benigno. Lahat ay nakauwi na. Nagpaiwan si Luz Viminda kasi nga gusto niyang matutong magluto. Nakita naman niya si Oliver na naroon pa rin sa kusina at may ginagawa. Oh, narito ka pa rin. Oo, hinihintay kita Sabi mo magpapaturo ka. Sagot lang ng binata na hindi naman siya nililingon. Umupo siya sa harap ng center table na naroon tapos nakita niya si Oliver na lumapit sa fridge, may kinuha ito tapos ay inilapag sa harapan niya. Oh, ano naman to? Tikman mo, masarap yan. Yogurt yan pero mas espesyal yan dun sa Pina Finalize. Ito talaga syempre para sa'yo talaga yan, pasasalamat ko yan sa'yo. Para saan? Para sa pagtitiwala mo. Kung hindi ka naniwala sa isang pulubing marungis, baka hanggang ngayon palaboy pa rin ako. Alam mo bang ilang beses ko nang iniisip na magpakalunod na lang sa dagat? Kaso lang hindi ko rin kaya, malungkot niyang kwento. Alam mo, kung totoo man ang sinasabi mo, bakit hindi ka hinahan ng papa mo? Hindi ba niya malalaman na nawawala ka tsaka yung mama mo? Hindi ba siya magtatanong kung nakarating ka ba ng maayos? Tanong niya sa binata. Naiisip pa rin kasi niya kung totoo nga ba ang sinasabi nito. Si mama wala na siyang communication kay papa. Tapos nabilin ko kay Aaya na huwag sabihin na kay papa ako pupunta. Sanay si mama na palagi akong nawawala. Alam niya kasing mahilig akong mamasyal sa Europe. Naikot ko na yata ang buong Europe. Sige nga, mag-Italian ka nga, natatawang sabi ni Luz Viminda. Umupo si Oliver sa harap niya at sapa nito ang baba na tumitig sa kanya tapos ay nagsalita, Sayad Pabia, may contrato penso di Marti. Sabi ni Oliver na ang ibig sabihin ay, ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Sa tingin ko mahal na kita. Natawa naman si Luz Viminda. Ano naman ang ibig sabihin nun? Yun na ba yung Italian words? Tanong pa niya. Tumayo na lang si Oliver at nakangiting tinapunan siya ng tingin. Ikaw na ang baalang umintindi, sabi nito. Oy, ang daya mo. Ang bilis magsalita, Dapat dahan-dahan lang para may chance pa akong hanapin sa internet ang kahulugan nun, makulit na sabi ni Shea. Kinulit pa niya ang binata. Bahala ka dyan, basta sinabi ko na hindi ko na uulitin. Ang daya, tumutales sa nguso na sabi niya. Sige na, magsimula na tayo. Turuan mo na akong magluto. Gusto ko yung malaking isda. Paano ba lutuin ng masarap at hindi malansa pero malinamnam pa rin? Habang lumilipas nga ang oras ay tinuturuan siya ni Oliver. Unti-unti naman ay natututuhan niya ang mga putaheng gusto niyang gawin at lutuin. Wow, Ma'am Luz Viminda, talaga po bang luto mo ang Italian pasta na to? Nanlalaki pa ang mga mata ni Rosalinda na tanong. Ganon din ang ekspresyon ng mukha ng iba pa. Okay, sige, tikman nyo na para mahusgahan na natin ang luto ng manager nyo. Grabe, kinakabahan ako. Paano kung hindi nyo magustuhan? Tanong ni Luz Viminda sa lahat. Hindi yan, sabi ni Oliver na commendat pa sa kanya tapos ay sinabi ang lahat. Natikman na. Wow, grabe ang sarap-sarap naman nito, ma'am, bulalas ni Ligaya. Si Ligaya, owa talaga, sabi ni Benigno tapos ay tinikman na rin nito ang niluto ni Luz Viminda. Nako, sino ba ako? Nasaan ako? Biro pa ni Benigno matapos kainin ang niluto niyang pasta. Kita mo na, malilimutan na talaga nyo ang pangalan nyo kapag natikman nyo ang niluto niya. Yan ang simula, tapos marami ka pang matututunan, sabi ni Oliver. Nako naman, chef, sigurado na tinuturuan mo na si Ma'am Luz Viminda. Bakit?
May plano ka na bang iwan kami? Malungkot na tanong ni Carmelita. Ikaw naman ito ni Rosalinda. Ano ka ba? May karapatan ka bang magtanong ng ganyan? Bulong ni Rosalinda. Ha? Nako, saan naman pupunta itong si Chef? Nakalimutan niyo ba pulubi lang siya noon at tinulungan siya ni Ma'am Luz Viminda kaya siguradong dito lang si Chef, birada naman ni Andres. Ay, tanga, naniniwala ka bang pulubi ang isang taong magaling magluto? Hindi kaya katulad ka lang chef nung mga taong napapanood namin sa pelikulang nagpapanggap tapos mayaman naman pala, sabi naman ni Isagani. Actually, sa maniwala kayo at sa hindi, ako si Oliver, sabi niya habang binabelang ang tingin kay Luz Viminda. Kay Luz Viminda lang niya pinagtapat ang lahat at ang buong pagkatao niya. Nakatanga naman ang mga ito sa kanya at hinihintay ang isasagot pa niya. Wala lang, isang palaboy pala na tinulungan ang mom niyo. Baka nga kung loobin ng pagkakataon, gusto ko ring magtagal dito, sagot lang niya habang kakamo-kamot sa batok. Yun naman pala, wala tayong dapat ikabahala, sabi rin ni Andres tapos ay nakahinga sila ng maluwag. Kinagabihan, nakita niya si Oliver na nakaupo sa isang lumang bench sa may likod ng restaurant. Simula nang tulungan sila nito ay doon niya na ito pinatira sa staff room. Oliver, siya nga pala, itong sweldo mo, sabi niya sa binata sabay abot ng puting sobra. Umupo rin siya sa bench na kinauupuan ito. Nako, meron akong sweldo. Salamat ha. Pero hindi ka na dapat nag-abala pa kasi okay lang kahit na wala sira. Para kang sira, pwede ba yun? Kung hindi ka naging chef namin, hindi makakabangon ng restaurant ko. Baka hanggang ngayon pinag-iinitan pa rin ako ng tiyuhin ko at gustong paalisin, sagot ni Luz Viminda. Napatingin sa kanya si Oliver. Maayos na maayos ang itsura nito kaya nung una niya itong nakita. Salamat, tipid na sagot at ngiti ng binata. Siya nga pala, ibinili kita ng cellphone na rin ang contact number sa office ni Don Emilio Alonzo. Pwede mo na siyang matawagan anumang oras, sabi niya pero hindi niya napigil ang mabasag ang tinig niya. Idinaan lang niya yon sa kunyaring pag-ubo. Baka lumala yan. Uminom ka na agad ng gamot, nag-aalalang sabi ni Oliver mga oras na yon. Napatitig na lang siya sa binata. Hindi niya alam kung bakit may lungkot siyang nadarama habang pinagmamasdan nito. Kapag umalis ka ba makakalimutan mo ba ako? Okay lang ba kung magtatagal pa ako? Halos sabay nilang nasabi. Natawa na lang silang pareho kasi nga parehong tanong ang ibinulalas ng mga bibig nila. Tapos ay nagkatitigan sila. Sila lang naman ang naroon kaya parang sinamahan ng bilog na buwan at liwanag noon ang kakaibang damdamin na nararamdaman nila para sa isa't isa. Luz Viminda, alam ko mali kasi halos isang buwan pa lang kitang nakakasama at nakikilala. Alam ko na hindi ka pa sigurado sa katauhan ko, pero totoo lahat ng mga sinabi ko. Pero hindi na nito natapos ang mga sinasabi kasi nailapat na ni Luz Viminda ang mga labi niya sa labi ng binata at sa ilalim ng puting sinag ng buwan pinagsaluhan nila ang isang matamis na halik. Katulad ni Oliver, iyon din ang nararamdaman niya. Mahal na rin niya ang binata at wala siyang pakialam kung ano man ang tunay na katauhan nito. Para sa kanya si Oliver ang lalaking bumuo sa kanya at umunawa at nagturo ng bagay na hindi niya alam. Palagi siyang pinagsasalitaan ng mga magulang niya na hindi siya matututo kahit na kailan sa pagluluto at sa pamamahala sa restaurant na pangarap niya ay hindi niya makakayang gampanan. Pero ang sinabi ni Oliver sa kanya nang minsang nag-aaral pa sila, huwag mong sakuan ang pangarap mong matutong magluto kasi kapag natutuhan mo yan ang isang bagay na kahit na kailan ay hindi mawawala parang degree mo na rin yan, pinag-aralan na hindi mananakaw, sabi pa ni Oliver. Pagkatapos nilang maghalikan nakaramdam ng hiya si Luz Viminda kaya medyo umiwas ito sa kanya ng sumunod na araw. Ligaya, pakisabi nga sa loob na kulang pa ng 2 dessert doon sa table 2, utos niya kay Orpa. Nang Sunday na yun ni Orpa, si Rosalinda naman at ng iba pang mga waiter doon ang inuutusan ni Luz Viminda. Break time na nila at lahat sila ay salo-salo sa pagkainan sa loob ng kusina. Nagtataka ang mga kasamahan nila kung bakit sa tabi ni Rosalinda siya umuupo. Ma'am Luz Viminda, hindi ba palagi kayong tabi o kaya magkatapat sa table ni Chef? Bakit ngayon ang layo nyo sa isa't isa? Daghang tanong ni Carmelita. Nag-aalangang sagot niya. Nako, kumain ka na nga lang Carmelita ang dami mong napapansin. Hindi naman sila palaging magkatabi, minsan ako o kaya ikaw ang katabi ni Ma'am Luz Viminda, sabat ni Andres.
Hoy Andres, pakialam mero ka. Ano ikaw bang tinatanong ko? Sagot ulit ni Carmelita. Ha, naku ang iingay nyo naman, kumain na lang kayo kasi mamaya dadagsa ang mga customer, so ni Rosalinda sa kanila kaya't natahimik silang lahat. Natapos ang araw na hindi sila nag-uusap. Hindi alam ni Luz Viminda sa kanyang sarili kung bakit siya nahihiya matapos niyang halikan si Oliver. Luz Viminda, nagulat pa siya nang bigla na lang siyang tawagin ni Oliver. Nakatayo ito sa harap ng bukas na pintuan ng kanyang opisina. Ah, bakit? Tanong niya pero lumaki lang ang mga mata niya nang makita niya si Oliver na naglalakad ng mabilis papalapit sa kanya. Halos huminto ang oras at ang pagtibok ng puso niya. Ang tanging ingay na naririnig niya kasabay noon ay ang mabilis na pangyayari. Isang halikang ginawad sa kanya ni Oliver ng gabing yun ay pinagsaluhan nilang muli ang mainit na halik sa pagitan ng isa't isa. Ano ka ba naman? Bakit mo ako hinalikan? Tanong niya kay Oliver matapos nilang gawin yun. Ikaw kasi iniiwasan mo ako. Alam mo natakot ako na baka habang buhay mo na akong iwasan. Alam mo sa tingin ko hindi ko kayang mabuhay rito na hindi mo ako kakausapin. Sige ka baka mawalan ng lasang mga luto ko kapag pinahirapan mo ang loob ko, sabi pa ni Oliver. Grabe, bulalas niya ng mahina. Hindi ko akalain na ang corn mo pala. Ilang taon ka na ba Mr. Chef Oliver? Nakangiti niyang tanong kasi nga kinikilig siya. Sa mga naririnig niya, ako. 27. Ha, 27 ka na. Eh bakit ang tanga mo? Biruin mo, naloko ka ng mga scammer sa airport. Nakakaloka, natatawang bulalas niya habang napapatingin sa binata. Ewan ko ba, siguro nangyari talaga yun dahil kung hindi kita makikilala, sagot ni Oliver. Kaya Luz Viminda, pwede bang maging official mo na akong boyfriend? Diretsong tanong ni Oliver sa kanya. Nakatitig ito sa mga mata niya, at nakita niyang seryoso ito sa itinatanong nito. Siya naman ay marahang napatango. Simula nga noon ay naging opisyal ang kanilang relasyon. Pansamantalang ipinagpaliban ni Oliver ang paghahanap o pakikipag-usap sa kanyang ama dahil mahal na mahal niya si Luz Viminda. Sa isang iglap, nakalimutan ni Oliver ang tunay niyang buhay sa Italy. Isa siyang sikat na chef, samantalang dito sa lugar kung saan siya masaya ay dati siyang pulubi na pinulot at binihisan ni Luz Viminda. Isang araw, namasyal sila sa sikat na mall sa Palawan. Habang naroon sila, ay namimili sila ng gamit at damit. Masaya sila at sobrang sweet. Hindi nila alam na naroon din pala sa department store ang isa sa mga kapatid na babae at ang tiyuhin ni Luz Viminda. OMG, Uncle, look, bulalas ng babaeng nakakita sa kanila. Totoo nga ang chismis ng mga friends ko na may boyfriend na si Luz Viminda. Yun daw pulube ang sabi-sabi sa resort. Totoo nga, binihisan lang daw ni Luz Viminda ang isang pulube at ginawang boyet at pinatira sa restaurant niya, bulong ni amihan sa tiyuhin nila. Nang makita nga ito ng uncle niya, agad silang nilapitan. Luz Viminda, totoo nga, natatandaan ko ang lalaking yan. Siya yung baliw na nagsasabing anak siya ni Chairman Aglipay. Naloloka ka na bang pinatulan mo yan? Malakas ang boses na sabi nito sa kanila. Oo nga naman, ate, ano ka, desperadang magka-boyfriend. Alam naming lampas ka na sa edad mo, pero my goodness, bakit naman isang pulubi pa at may tupak sa ulo, sabi rin ni amihan. Tumigil nga kayo, huwag nyo nga kaming iskandalhin rito, sagot ni Luz Viminda. Hinawakan niya ang pulsuhan ni Oliver at hinayla palabas ng store. Tara na, sa iba na lang tayong mamili. May mga sanggot dito, sabi pa niya at tuluyan silang umalis. Hindi nila akalain na sa pagbabalik nila sa restaurant, naroon na pati na ang papa at ang Marites niya. Talagang nagsumbong pa kayo, bulalas ni Luz Viminda. Hihilahin pa sana niya si Oliver pero pinatigil na siya ng binata. Love, dito na lang tayo. Hayaan mo nang makausap ko ang mga magulang mo, sabi ni Oliver. Love naman, alam mo naman na matatabil ang mga dila nila. Ano pa bang sasabihin nila kung puro masasakit lang naman, naiiyak na salita ni Luz Viminda. Luz Viminda, hindi mo na kami ginagalang. Ano, aalis kayo habang nandito kami? Ano, bale wala na ba sa inyo ang mga sasabihin namin? Tanong ng kanyang ama. Napahinto naman ang dalaga at hinarap ang ama. Papa, alam ko naman kung anong sasabihin nyo, huhusgahan nyo lang kami. Alam ko naman na kahit na ano pang sabihin ko, naniniwala kayo kay uncle at dyan sa half-sister ko na puro kasinungalingan lang naman ang mga sinasabi,
Mariin niyang dahilan kung bakit ayaw niyang marinig sa mga ito ang anumang salita. Bakit hindi ka magsabi ng totoo? Bakit hindi mo pa sinungalingan ang mga sinasabi nila? Hindi ba totoo na isang palaboy ang lalaking yan? Sigaw niya para lang patigilin ang kanyang ama, tapos ay tinakpan niya ang mga tenga ni Oliver. Huwag mo silang pakinggan, naiiyak na belang ni Luz Viminda sa nobyo. Ano nga, Luz Viminda, bakit hindi mo sabihin na hindi totoo kung hindi siya palaboy? Sige, iharap mo sa akin ang mga magulang ng lalaking yan. Sino siya at saang pamilya nagmula? Tama naman ang papa mo, anak. Sabihin mo na lang kung sino nga ba ang nobyo mo. Kung galing siya sa matinong pamilya, bakit kami tatutol? Sabat na ang Marites niya. Alam naman niyang kunwari lang itong nagmamalasakit sa kanya kasi alam niya na gusto nito lahat ng ari-arian ng papa niya ay sa kapatid niya lang mapupunta. Stop acting na may pakialam kayo sa akin. Bata pa lang ako kinakargahan yun papa, naiiyak na sabi ni Luz Viminda. Huwag mong ibahin ang usapan, sigaw muli ng kanyang ama. Hindi mahalaga sa akin kung saan siya nagmula, kung sino o kung meron man. Ang mahalaga sa akin ay nagmamahalan kami. Mahal ko siya, papa, at siya lang ang lalaking gusto kong makasama. Sa narinig niyang sabi ni Luz Viminda, ay labis siyang natuwa at naging masaya siya na handa siyang ipaglaban nito kahit nasa sarili pa nitong pamilya. Pero ayaw naman niyang tuluyang magkasira ang mag-ama. Love, tama na yan. Hayaan mo, darating ang panahon na maipapakilala ko rin ang sarili ko sa kanila. Malalaman din ng lahat kung sino ako. Kung ganun, sino ka ba talaga? Belang ng ama ni Luz Viminda kay Oliver. Si Ginoong Gregorio Santos ang ama ni Shea, at ang ina naman ng dalaga ay matagal nang namatay. Sa ngayon, hindi ko pa po kayang patunayan sa inyo kaya hindi ko pa masasabi, baka mamaya pag-isipan nyo lang akong baliw katulad ng uncle ni Luz Viminda, sagot ni Oliver. Kung mapapatunayan mo kung sino ka, hahayaan ko ang anak ko na makasal sa iyo. Hindi naman ako tutol. Pero kung palaboy ka lang, mariing umiling ang matanda. Kung palaboy ka lang, umalis ka sa buhay ng anak ko. Huwag mong gamitin ang kabutihang loob ni Luz Viminda para pagsamantalahan, maautoridad na sabi pa ng ama ng dalaga. Pero habang hindi mo pa nasasabi, ipapasara ang restaurant na ito, utos naman ang Marites niya. Papa, ano bang kalokohan ito? Ano bang kalokohan ang ginagawa mo? Bakit ipapasara mo ang restaurant ko? Lumabas na rin naman ang kasulatan galing head office. Kahit na nagbalik na ang mga customer ninyo, hindi nyo pa rin nahit ang target para sa nakalipas na 3 buwan, at ang petisyon ko para mapasara kayo ay naaprobahan na. Kaya ano pang hinihintay nyo? Unahin mo ang pag-aalis ng gamit mo sa lugar na ito kung gusto mo. Doon ka na lang sa beach resort magtayo ng kainan yun ay kung mabibigyan ka ng permit, sabi pa ng baklang kapatid ng Marites niya. Ang sama nyo, sino kayo para tratuhin kami ng ganito? Hindi mo ba alam na bayad ako ng 3 taong upa? Paano nyo magagawa to sa akin? Malakas ang boses na sabi ni Luz Viminda. Pero may kontrata kung hindi nyo nakukuha ang target sales nyo, pwede kayong paalisin, sabi pa ng baklang manager. Ano? Hindi pwede ang sinasabi mo, sanggal ni Shea. Papa, sabi pa ni Shea. Hiwalayan mo ang palaboy na yan, at hahayaan ko pa kayo ng mga tauhan mo. Pero kung hindi, ako mismo ang hihingi ng pahintulot na ipasara ang restaurant na ito, mariing banta ng kanyang ama. Huwag po, maawa kayo. Ako na lang ang aalis, sabi ni Oliver. Oliver, hindi ka aalis. Hayaan mo sila, hindi nila magagawa ang gusto nila. Lalaban ako, sabi niya sa lahat. Makinig ka, huwag mong gawin yan. Hayaan mo akong ipagtanggol ka. Mahal kita, Luz Viminda, at lahat ng mahal mo. Mahal ko rin kapag dumating ang panahon na nakabalik ako sa tunay kong pagkatao, babalitaan kita at kukunin na rito, maliwanag. Sa ngayon sapat na ang lahat ng nagawa mo para sa akin. Binigyan mo ako ng matutulugan, dinamitan, at pinakain, at higit sa lahat, minahal mo ako ng walang pag-aalinlangan. Kaya naman, hayaan mo akong ibalik ang lahat ng ito sa'yo. Salamat, marami akong natutunan sa buhay habang kasama ka, mariing sabi ni Oliver habang hinahaplos ang pisngi niya. Napatingin siya sa mga mata nito. Ang oras na yun ang oras na huli niyang nakita ang gwapo nitong mukha. Tapos noon ay umalis si Oliver na walang dala na kahit na ano. Hindi rin alam ng binata kung saan at paano muling magsisimula. Kahit na ang cellphone na binigay ni Luz Viminda ay iniwan niya para walang masabi ang mga magulang nito.
Ayaw niyang mahirapan si Luz Viminda. Ayaw niyang pati ang negosyo at ang mga tauhan nito ay makaranas ng gutom katulad ng mga naranasan niya. Mukhang nagsisisi kasi siyang hindi pa niya tinawagan ang kanyang ama nung may panahon pa siya. Masyado siyang nakontento sa pagmamahal na naranasan nila ng dalaga. Hindi niya akalain na masama palang ugali ng pamilya ni Luz Viminda. Kung anong buti ng kalooban nito, kabaliktaran sa mga kapamilya nito. Gabi na noon at malakas ang ulan. Nasa parte siya ng Palawan na malayo sa dagat, malayo-layo na rin sa resort. Nakaupo siya sa tabing kalsada. Mukhang ilang araw lang ay babalik siya sa pagiging pulubi at palaboy, ngunit bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata nang may kotseng huminto sa harapan niya. Maya-maya ay iniluwa noon ng isang lalaking naka-black suit at may dalang payong. Pinayungan siya ng lalaki. "Senyorito, sumakay na po kayo sa kotse. Ipinapasa kayo ng papa mo. Hindi raw kayo dapat nagpapakabasa sa ulan." "Tara na po," sabi pa ng lalaki. Ako. Ibig mong sabihin ng papa ko. Nalaman na ba niya na narito ako? "Sumakay na po kayo at doon na po kayo mag-usap sa mansyon," sabi pa ng lalaki. Hindi na siya nag-atubili at sumakay na rin sa sasakyan. Ma'am Luz Viminda, malakas na sigaw ni Orpa. Isa talaga sa mga tauhan niyang may malakas na boses at pwedeng mag-apply bilang tagapagbalita. "Ano ka ba naman, Orpa? Ang ingay mo. Alam mo namang naging malulungkutin si Ma'am Luz Viminda simula nang mawala si Chef Oliver," saway ni Rosalinda kay Orpa. "Oo nga no. 3 buwan na buhat nung halos mabaliw si Ma'am kahahanap kay Chef. Biruin mo, sinuyod na natin ang buong resort, nakarating pa tayo doon sa may airport pero wala naiiling na sabi pa ni Isagani. Grabe naman kasi ang mga ugali ng pamilya ni Ma'am Luz Viminda no. Yung Marites niya maintindihan ko pa, pero yung papa niya, mahal ni Ma'am Luz Viminda si Chef, bakit ba nila pinipigilan? Kasi nga palaboy lang daw si Chef, binihisan at pinakain ni Ma'am. Pero ang galing niyang chef. Matututo ba si Ma'am magluto kung hindi dahil kay Chef?" Palatak din ni Carmelita. "Tama. Oo nga, nakapagtataka rin naman. Bakit may kakayahan si Oliver magturo na magluto kung hindi siya tunay na chef?" Mga tanong na sumasagi sa isipan nila habang ang amo nila ay malungkot na nagluluto sa kusina. Kita nila ang mga luha na pumapatak habang nagmamasa si Luz Viminda ng harina para sa gagawin nitong noodles. Tinuruan din kasi ito ni Oliver na gumawa ng sariling noodles kapag may gustong lutuing pasta. "Oh, ano nga, bakit kasi ayaw niyo akong pakinggan?" sabat ni Ligaya sa mga kasama. "Ano ba kasi ang gusto mong sabihin?" "Oh, nagkalat na sa social media, ipinakilala na ni Chairman Aglipay ang anak niyang lalaki. Mukhang hindi nga nagsisinungaling si Chef. Siya nga yatang nag-iisang anak ng chairman ng Aglipay Corporation," hinihingal pang pagbabalita ni Orpa. "Anong sabi mo?" tanong bigla ni Luz Viminda. "Ito nga ma'am, at hindi lang yun, lumabas na rin ang profile niya sa internet. Di ba dati hindi natin siya ma-search kaya hindi mapatunayan na totoo ang sinasabi niya, pero ito ngayon lumabas na," dugtong pa ni Ligaya. Agad na nagtungo si Luz Viminda sa loob ng opisina niya. Nagsunuran naman ang mga ito sa kanya. Agad na nagtungo ang cursor ng mouse sa computer sa searching tab at hinanap ang pangalan ni Fernando Rafael Alonzo, isang sikat at premyadong chef sa Italy, may 3 kilala at sikat na Italian restaurant at multi-billionaire na noon pa. Basa niya sa mga article na naglalabasan sa internet. Hindi lang yun, kahit pala hindi siya kilalanin ng anak ng papa niya, mayaman na talaga siya. Pero paano nangyari na naging palaboy ang katulad niya rito sa Palawan? Tanong na naman ang namamalagi sa isipan nilang lahat. "May alam ka ba Ma'am Luz Viminda sa pagkatao niya?" tanong ni Rosalinda. "Sinabi naman niya sa akin ng totoo, pero nagdalawang isip akong paniwalaan siya Sa tingin ko hindi kasi ginawa mo naman ang lahat para tulungan siya. Hindi ba binigyan mo siya ng cellphone at pera?" sabi pa ni Rosalinda. "Oo pero binawi lahat ni Papa at Mama ang lahat ng gamit niya. Kinuha nila pati pera niya. Umalis si Oliver nang walang-wala siya," sabi ni Luz Viminda at tuluyan ang napahagulhol ng iyak. "Wala akong nagawa para pigilan sila, ang masamang pangyayari hindi ko nahadlangan. Umalis siyang malungkot at yun ang huli naming pagkikita," dugtong pa niya. Bumaha ang mga luha mula sa mga mata ni Shea. Puno siya ng pagsisisi at hiya dahil sa ginawang pagtrato ng pamilya niya kay Oliver. "Tama na yan Ma'am Luz Viminda. Alam naman naming lahat na hinahanap mo pa rin siya pagkaalis ng mga magulang mo
Ang tagal kasi nilang nagbantay dito sa restaurant sabi pa ni Rosalinda. Matapos niyang malaman na nasa maayos ng kalagayan si Oliver, bahagyang napanatag ang loob niya. Kahit na namiss, nais na niya ang binata pero sinikap niya na mabuhay na lang sa mga alaala nito. Anak, nag-send ng blind date ang mama mo para sa iyo, mahinahong salita ng ama niya. Papa, bakit mo ba ako pinapapunta para lang dyan? Alam mo naman na hindi ko gusto ng kahit na sinong lalaki, isa lang ang minahal ko. Alam nyo kung sino yung dating playboy na naging rich boy na ngayon. Akalain mo, sikat pa ang shop sa Italy ang lalaking yun. Nagpunta pa kami ni mama sa Italy para lang alamin at napuntahan pa namin ang restaurant niya, mayabang na sabi ni Amihan sa kanya. So, anong gusto mong iparating? Hindi ka nahiya sa mang inasal mo? Nagpunta ka pa roon, ang kapal ng mukha mo, mahina niyang usual sa kapatid. Hoy Luz Viminda, sobra ka sa akin ha. Alam ko Ate Kita ayokong patulan ka pero panganay akong anak ng mommy ko kaya alam ko na pwede kitang labanan, sagot nito. May halaga ba sa inyo ang mga sinasabi mo? Bakit po hindi siya ang iPad na yun? It's been a year ni hindi ka binal ikan batul na panunuya ni Amihan. Isang taon na nga naman kasi ang lumipas pero hindi bumalik si Oliver pero hindi naman niya masisisi ang binata kung ayaw na nitong bumalik pa. Master Oliver, naayos ko na ang lahat ng pinapagawa mo sa akin itong nakarang isang taon, sabi ng kanyang kanang kamay. Okay sige, ngayon naman tutuloy ako sa resort natin sa Palawan, sabi niya sa kanyang tauhan tapos ay sumakay na siya sa kotse na dala nito. Sir, kada rating mo lang from Italy, hindi mo ba muna pupuntahan si chairman? Tanong ng secretary niya. Si Papa makakapaghintay siya, alam ko namang bagong kasal lang siya, hayaan na nating magpakasasa ng bago niyang asawa, ako naman gusto ko nang makasama ang pinakamamahal kong babae. Okay sir, sagot lang nito, wala naman bang masamang nangyari habang wala ako? Tanong niya. Palagi niya kasing pinababantayan ng restaurant ni Luz Viminda sa mga ito sa blind date nang naset-up ng mom niya pero lahat yun hindi niya sinisipot, abala siya sa pagluluto, mukhang marami siyang natutuhan sa malakas na ang restaurant, pagbabalita pa ng tauhan niya. Nakakabilib, mabilis siyang matuto, kailangan lang talaga natutukan ng pagtuturo sa kanya, sabi pa niya na napapangiti, muli niyang inalala ang mga nakaraang pinagsamahan nila, natutuwa siya na hindi nagpapaunlak ang dalaga ng ibang manliligaw. Huminto sila sa tapat ng restaurant pero bago yun nagtuloy sila sa opisina ng resort para magpabook ng silid na matutulugan niya. Matagal siyang mamamalagi sa resort para makita na rin ang pamamalakad na dapat ng palitan. Pagpasok niya sa loob ng opisina, nadatnan niya ang pakikipagtalo ng mga isang pamilya na guest sa manager. Ibalik nyo ang pera namin, hindi na namin gustong manatili pa sa lugar na ito, ang pangit ng serbisyo nyo, yung room may mga insekto, hindi ba kayo nagbabayad para ipalinis ang buong facility? Reklamo ng babae. Pasensya na kayo ma'am, ako mismo ang magpapalipat sa inyo sa isa sa mga hotel namin, sabat niya sa usapan. Teka, sino ka ba para makialam ka sa usapan? Reklamo ng baklang tiyuhin ni Luz Viminda. Ako ang CEO ng kumpanyang may hawak sa inyo, anak ni Chairman Aglipay, sagot niya. Tapos, tumingin siya sa relong suot niya. Ang oras ngayon ay 8 AM at simula ngayon, tanggal ka na sa trabaho mo. Kausapin mo na lang ang HR ng kumpanya para sa mga bagay na hahabulin mo, sabi pa niya. Teka nga muna, hindi pwede yun. Hindi ito pwede, sabi pa nito, Rodolfo. Pakihatid ang mga guest sa hotel natin at huwag nyo silang sisingilin hanggang sa mag-check out sila, utos niya. Yes, sir, masusunod, sabi nito at ay nalalayang makalabas ng resort ang mga guest. Tapos noon ay ipina-check niya ang mga facility at pinatignan kung ano ang mga dapat ayusin. Nagpatawag siya ng renovation team at bagong housekeeping agency para mapanatili ang kalinisan sa buong rest house ng resort. Tapos, gawin yun tsaka siya nagtungo sa restaurant ni Luz Viminda. Tulad ng dati, yun pa rin ang mga tauhan, nadagdagan lang ng ilang baguhan. Nang lumapit na waiter sa kanya, nag-order naman siya. Pero bago maibigay ang order niya, gumawa siya ng complaint. Sir Andres, nagrereklamo yung customer. Gusto raw makausap ang manager, bulong ng waiter. Ano, busy pa naman sa loob, ang daming order Alam mo naman si Ma'am Luz Viminda, kapag maraming orders, ayaw na nagpapaistorbo, sagot ni Andres. Andres, kaya ka nga supervisor, hindi ba? Harapin mo yung customer, parang bago ng bago. Inis na bulalas ni Rosalinda. Lumapit si Andres sa kanya. Sir, ano pong problema? Tanong nito. Humarap naman siya at nagtanggal ng suot na shades.
Nanlaki ang mga mata ni Andres. Huwag kang maingay. Nasaan ang ma'am nyo? Tanong niya. Nasa kusina. Syempre, napangiting sagot nito. Sige, sabihin mo may customer na gusto siyang makausap sa likod nitong resto. Utos niya sabay lapag ng bayad para sa kinain niya. Napapatulala namang nakatingin si Andres nang tumayo na siya at tinungo ang likod ng restaurant, yung lugar na yun kung saan sila madalas mag-usap ni Luz Viminda. Pagpunta niya roon ay nakita niyang naroon pa rin yung paborito nilang upuang kahoy na parati nilang inuupuan. Sino ka ba kasi at iniistorbo mo ako? Tanong ng mataray na boses ni Luz Viminda. Ngunit nang humarap siya ng nakangiti sa dalaga, natigil ang pagsasalita nito. Natulala at napatakip ng mga palad sa bibig. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay para ay welcome ang dalaga at yakapin siya. Patakbong napalapit si Luz Viminda sa kanya at nagyakap sila. Umiiyak ang dalaga at naisubsob nito ang mukha sa kanyang dibdib habang humahagulhol. Nakita ito ng mga tauhan niya at lahat sila ay natuwa sa nakita. Sa wakas ay magbabalik na ang saya at tuwa sa mukha ng kanilang mabait na amo. I really miss you, my love, bulong niya sa dalaga habang haplos ang mahaba nitong buhok. Bakit ang tagal mo? Alam kong babalik ka pero ang tagal mo. Bakit inabot ka ng 1 taon? Umiiyak na tanong ni Shira sa kanya. Mahabang kwento, pero nakahanda akong sabihin lahat sa'yo kasi alam ko na deserve mong marinig ang lahat ng mga nangyari sa akin. Sorry kung hindi kita tinawagan at tiniis kung hindi kita makita at makausap. Pero salamat kasi hinintay mo ako at hinding-hindi na ako papayag na magkahiwalay pa tayo. I love you, Luz Viminda, and please marry me. Nanginginig ang mga kamay na tanong niya habang hawak ang mga kamay ng dalaga. Ah, ano? Pakakasalan mo ako? Tumango naman siya. Oo, kasi wala akong ibang babaeng minahal, ikaw lang, sabi pa niya at nahaplos ang pisngi ng dalaga. Ngunit napabitaw si Luz Viminda at napatalikod sa kanya. Kaya lang, nahihiya ako sa'yo eh. Wala akong mukhang may haharap sa'yo, sabi ni Luz Viminda nang maalala ang masamang karanasan ng binata sa mga magulang niya. Alam niyang mahirap patawarin ang mga pangyayaring iyon. Ngunit hinarap siya ni Oliver. Huwag mong intindihin ang mga nangyayari, lahat ay plano ni Papa. Alam mo, isa sa mga pangyayaring yun ang nagturo sa akin at nagpaalam ng buhay ay hindi madali at may mga taong kailangan mong kilalanin para malaman kung ano ba ang tunay na pagkatao nila. Pero ikaw, iba ka sa kanila kaya maswerte sila. Nang dahil sa'yo, napatawad ko na sila at handa akong magbigay ng panibagong pagkakataon para sa kanila. Kaya naman nayakap nila ang isa't isa matapos ang usapang iyon. Hiyang-hiya ang mga magulang ni Luz Viminda na ang chairman mismo ng Aglipay Corporation ang nagpunta sa kanilang bahay para personal na mamanhikan kasama si Oliver. Halos hindi nila matignan sa mga mata ang mag-ama. Naayos na nila ang pamamanhikan. Wala nang nasabi pa ang mga magulang ni Luz Viminda kundi ang paghingi ng tawad at nangako na hindi na muling manglalay at manginsulto ng mga taong mas mababang katayuan sa kanila. Naganap ang kanilang kasal sa beach kung nasaan ang resort. Siyempre, naging napakaganda ni Luz Viminda at napakagwapo ni Oliver sa kanilang mga kasuotan. Yun namang mga kaibigan nila na sina Rosalinda, Carmelita, at Ligaya ay napakalakas ng iyak na tila silang ina ni Luz Viminda. Hindi nga naman basta pagkakaibigan ang samahan nila. Si Luz Viminda kasi ay hindi sila itinuring na empleyado lang kundi para na silang isang pamilya. Pagkatapos ng kasal at kainan, silang dalawa naman ay nagtuloy na sa airport para magtungo sa Italy. Ilang minuto pa at sakay na sila ng eroplano. Masaya silang magkatabi, magka-holding hands pa habang nakaupo at natutulog. Matapos ang mahabang oras ay naroon na sila sa restaurant ni Oliver. Malaki ang restaurant nito at sa pinakaitaas noon ay naroon ang bahay niya. Doon niya dinala si Luz Viminda. Grabe, nakarating pa talaga ako ng Italy. Dati pangarap ko lang ang malaibat ang iba't ibang kontinente, pero ngayon natupad ko na. Narito na ako sa Italia, sigaw niya habang nakataas ang 2 kamay. Naroon siya sa miranda ng silid nila ni Oliver. Tapos, lumapit si Oliver at yamakap sa bewang niya. I'm your king and you're my queen. Ang sarap sigurong dito na lang tayo ha. Paano naman ang restaurant ko tsaka ang akala ko ba tutulungan mo ang papa mo? Napapanganga. Ikaw naman, banibiro lang kita. 2 months okay na sa akin, pilyo siyang ngumiti sa asawa. Wow! Ang tagal naman ng honeymoon natin. Baka naman may baby na ako sa tummy ko kapag balik natin ng Pinas, love.
Naman syempre. Kaya nga tayo nagha-honeymoon para makabuo tayo ng maraming babies. Ayokong matulad sa akin ang pamilya natin. Gusto kong maraming anak at masayang pamilya, sabi ni Oliver. Tapos ay yamakap muli at hinalikan ng pisngi ng asawa. Nabigla pa si Luz Viminda nang bigla niya itong buhatin at dalhin sa kanilang kama. Inihiga siya ni Oliver doon at saka tumabi rin. Nakatitig lang sila sa mukha ng isa't isa, ninanamnam nila ang mga sandaling yun na magkasama sila. Hanggang ngayon para pa rin akong nananaginip. Yung mga araw na wala ka para talagang napakalungkot, pero ngayon nababalot ako ng kaligayahan, sabi ni Luz Viminda. Tapos ay inangkla nito ang mga kamay sa kanyang leeg at hinapit yun para tuluyang magdikit ang kanilang mga labi. Doon na nga nagsimula ang kanilang mahabang gabi sa piling ng isa't isa. Nang sumunod na mga araw ay nilaibat nila ni Oliver ang buong Italia. Namasyal sila at dinala rin siya ni Oliver sa ina nito. Ngunit nagulat siya na isang libingan ang kanilang pinuntahan. Love, bakit nga pala nandito tayo? Nagtataka niyang tanong sa asawa. Sorry talaga, love. Alam mo kasi kaya ako isang taong nawala, namatay si mama nang makuha ako ni papa. Inayos niya na ang lahat, siguro mga 3 buwan lang buhat nang ipakilala niya ako. Babalikan na sana kita nang biglang mapatawag si Yaya sa akin at binalitang inatake si mama. Nang malaman ito na nasa Pinas ako kasama ang papa, kaya yun hindi ko na siya inabutan. 1 taon kong inayos ang lahat ng properties na iniwan sa akin ni mama. Tapos ayon, nagluksa na rin ako. Sa tingin ko ikinagulat ng husto ni mama na may communication pala ako sa ama ko, kwento ni Oliver habang naroon sila. Nagpapasalamat siya sa ina ng asawa. Naisip niya na pareho na silang ulila sa ina kaya nangako siya sa harap ng puntod nito na aalagaan at mamahalin niya ang asawa. Habang sakay sila ng kotse, naalala niyang itanong kay Oliver. Love, paano ka pala nakabalik sa papa mo? Taka niyang tanong. Nag-alala ako sa'yo, hinanap pa kita sa buong lungsod at natakot ako. Hindi ko alam kung bakit wala ka na, sabi pa niya. Si papa pala ang may pakana ng lahat. Yung scammer sa airport at yung taxi na nang hold up sa akin, kinuha, tinangay lahat ng gamit ko, siya palang may pakana noon, sagot ni Oliver. Ano? Bakit naman daw? Gusto raw niyang malaman ko at ma-experience ng mabuhay ng mahirap dito sa bansa kung saan siya lumaki. Gusto raw niyang matutuhan ko ang lahat ng dapat kong matutuhan sa buhay dito sa Italy. Naranasan ko lahat ng karangyan. Ayaw ni Papa na dumating ako sa puntong akalain ko na napakadali ng buhay kaya yun, pinaranas niya sa akin ang hirap, ang mabuhay na parang palaboy at hindi pinaniniwalaan ang kahit na sino. Doon hindi ako sikat at hindi agad makukuha ang lahat sa madaling paraan, napatango naman siya. Ah, ganun pala. Mabuti naman at nakuha ka niya agad nung nawala ka sa restaurant, sabi pa niya. Oo. Kaya pala minsan nagugulat ako may mag-aabot na lang sa akin bigla ng sandwich tapos noon napapawi ang lahat ng gutom ko. Alam mo, okay sa akin ang lahat kasi kung hindi niya nga ginawa yun, hindi ko makikilala ang babaeng may mabuting puso at mamahalin ko sa habang buhay. Makalipas ang 3 buwan ay agad ring nagdalang tao si Luz Viminda. Pinili nilang sa Palawan pa rin manirahan. Nakabili sila roon ng isa pang resort at doon sila nagpagawa ng sarili nilang bahay. Doon sila nanirahan kasama ng kanilang mga anak na babae at lalaki. Pagkalipas naman ng 3 taon, nakita ni Luz Viminda at Oliver na nagbabagong buhay na ang kanyang tiyuhin kaya naman pinagkatiwalaan nila ito muli na mamahala sa isa pang beach resort nila habang sila pa rin ang nagsusupply ng mga pagkain sa mga resort nila. Masaya si Oliver at Luz Viminda na magkasamang nagluluto sa sarili nilang kusina at ang kanilang mga anak ay pinalaki nila sa masarap na lutuin na may kasamang pagmamahal. Mga anak, palagi niyong tatandaan na hindi mahalaga ang antas o katayuan sa buhay para makakuha ng respeto. Hanggat walang ginagawang masama ang isang tao, tratuhin mo ng tama at maayos, isang paalala na palaging sinasabi ni Oliver at Luz Viminda sa kanilang mga anak. Wakas.